UNTV News and Rescue. Mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali, mas maigting na seguridad ipatutupad sa bansa kasunod ng inilabas na babala ng Amerika sa umunoy banta ng kidnapping sa Southern Cebu. MNLF founder Chairman Nur Miswari inakusahan ng Malaysia na gumamit ng mga Moro para sa kidnap for ransom activities. Ilang Malaysian leader balak ireklamo ni Miswari sa International Criminal Court. Full implementation ng Graphic Health Warning Law simula na ngayong araw. Mga mahuhuling nagbebenta ng pakete ng sigarilyo na walang babala at larawan ng masasamang epekto nito pag mumultahin. Dalawang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, lumiit ang tiyansa na makapasok sa bansa o makaapekto sa bansa. Isa pang low pressure area nagpapaulan naman sa Visayas. At mga makabagbag damdaming eksena ng nag-iisang superstar na si Miss Nora Honor aabangan sa pelikulang Isang Araw, Ikatlong Yugto. Magandang tanghali. Bina-validate ng pamahalaan ang ulat sa umunoy banta ng kidnapping sa Southern Cebu kasunod ng inilabas na travel warning ng Amerika. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Coz live. Rosalie. Yes, magandang tanghali lakay. Inalerto ng US Embassy sa Maynila kamakailan ang kanilang mga kababayan lalo na ang mga narito sa Pilipinas na iwasan munang magtungo sa timugang bahagi ng Cebu, partikular na sa mga bahagi ng Dalaguete, Santander at Sumilon Island. Dagdag pa rito, pinagpaplano rin ng Embahada ng US sa Pilipinas ang kanilang mga citizen sa personal na seguridad, pinayuhang manatiling mapagmatsyag sa paligid kabilang na sa mga local event at mag-monitor sa mga pangyayari at balita. Kasabay nito ay pinaalala rin ng US Embassy ang worldwide caution ng US Department of State sa lahat ng US citizens na nasa abroad, kasama na ang mga nasa Pilipinas hinggil sa banta ng terorismo at karahasan laban sa kanila. Ayon naman sa Malacanang, ongoing ang ginagawang validation ng mga tauhan ng pulisya sa banta ng pandurukot sa timugang bahagi ng Cebu. Ginagawa na rin ng mga otoridad ang iba yung pag-iingat sa mga posibleng target ng krimen o karahasan. Bukod dito, may iba pang aksyon ng mga tauhan ng pulisya lalo na sa mga pampublikong lugar upang matiyak din ang seguridad ng mga mamamayan. Lakay? Maraming salamat, Rosalie Coz. Nag-uulat mula sa Malacanang. Inakusahan naman ni MNLF founding chairman Nur Miswari ang Malaysia na umano'y gumamit ng mga Moro para sa kidnap for ransom activities. Partikular na tinukoy ni Miswari ang sipadang kidnapping incident noong taong 2000. Narito ang report ni Joan Nano. Inihayag ni Moro National Liberation Front founding chairman Nur Miswari na may mga ebidensya siya laban sa mga leader ng Malaysia at balak niya itong ireklamo sa International Criminal Court dahil sa kidnapping for ransom. Maging ang kanyang mga tauhan umano ay inuupahan ng mga ito. I was also saying that since Malaysia is the one who is involved in this kidnapping for ransom, probably one day I will drag the leaders into the International Criminal Court. I have all the evidences in my hands. My people are everywhere. And besides, they cannot escape because they are hiring my own people
dahil sa pagkakasangkot sa mga kidnapping cases. Nasira umano ang integridad niya at ng kanyang grupo. Kabilang narito ang Sipadan kidnapping incident noong taong 2000 kung saan 21 ang dinukot at Abu Sayyaf ang itinuturong mga salarin. Even Sipadan, they hired by cadre officers because they offered them millions. And then they have the goal to ask one of my nephews here, we want to see the chairman. Samantala, sinisi naman ni Miswari ang mga tauhan ng media na umano'y nagbabago ng kanyang mga pahayag at sinabing nananatiling malakas ang puwersa ng MNLF sa Mindanao. I am sorry to say this. I'm not happy with the performance of some media people. They distort my statement. And some of them are insisting, before they used to insist, MNLF is a spent force. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Philippines. Tiniyak ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari na magigipagtulungan siya sa isinusulong na Road to Peace ng Administrasyong Duterte. Nagkita ang dalawa sa Malacanang kahapon matapos na suspindihin ng korte ang warrant of arrest kay Miswari kaugnay ng 2013 Zamboanga siege. May report si Rosalie Cos. Dumiretso sa Malacanang si MNLF Founding Chairman Nur Miswari matapos na ibigay mismo sa kanya ni Presidential Advisor on the Peace Process Jess Duresa ang kopya ng order ng korte na sumususpindi ng kanyang warrant of arrest. Halos 3 taong nagtago si Miswari dahil sa mga kasong kriminal na isinampa laban sa kanya matapos ang Zamboanga siege. Matapos nito, magkasamang nagtungo sila Duresa at Miswari sa Malacanang upang paunlakan ang paanyaya sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa usapang pangkapayapaan sa Mindanao. Tiniyak naman ni Pangulong Duterte na wala itong layong sikilin ang kalayaan ni Miswari. It is with great happiness that I announce to the nation that Chairman Nur Miswari, our brother who heads the MNLF, has finally decided to just accept my invitation for him to talk to us. He has obliged and we are very grateful. Nagpahayag ng pasasalamat si Miswari kay Pangulong Duterte dahil sa kanyang partial freedom. Tiniyak naman ni Miswari ang kooperasyon ng Moro National Liberation Front sa isinusulong na Bangsamoro Peace Process ng Duterte Administration. Ayon sa Moro leader, matatag pa rin hanggang ngayon ang MNLF at pinabulaan ng mahina na ang puwersa nito. Iginiit din itong nasa kanya pa rin ang simpatya ng karamihang Moro groups sa Mindanao. Just allow me to reiterate my sense of gratitude to the President and my promise that should he need our cooperation in his campaign for peace, you can count on us, Mr. President. Inshallah. Naniniwala si Miswari na si Pangulong Duterte ang makapagdudulot ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao, kaya tutulong din siyang matiyak na matatapos din ni Pangulong Duterte ang kanyang 6 na taong termino. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Samantala, giniit naman ng Zamboanga City Government na itutuloy pa rin nila ang mga kaso laban kay Miswari bagaman suportado nila ang hakbang ng administrasyon na isulong ang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Narito report ni Dante Amento. Suportado ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City ang isinusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte na pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Ayon kay Mayor Beng Climaco, hindi rin sila tutol sa pagsuspende ng korte sa warrant of arrest laban sa Moro National Liberation Front Founding Chairman Nur Miswari. Gayunpaman, desidido pa rin ang Zamboanga City Government na ituloy ang mga kasong isinampa laban sa MNLF founder. Si Miswari ay nahaharap sa kasong rebellion at paglabag sa international humanitarian law dahil sa madugong Zamboanga siege noong 2013.
It is very clear to us that we will pursue our cases against the MNLF for the 2013 siege. And I do not see any conflict between the prerogative of President Duterte. He has made this very clear to us when he visited us in the Western Mindanao Command, and he already expounded the action that he would do as regards to Chairperson Nur Miswari. Nilinaw naman ng Zamboanga government na suspensyon lamang sa warrant of arrest at hindi sa mismong kaso ang nakapaloob sa inilabas na resolusyon ng korte. The case still remains, but they are just asking for a 6-month period to suspend only on the part of Chairman Nur Miswari, to give him the opportunity because he is really recognized naman by the international community. Giit naman ng alkalde sa Pangulo, dapat pa ring managot ang Moro leader kahit na malaki ang papel na ginagampanan nito sa road to peace ng pamahalaan. Magugunitang si Miswari ang nangunguna sa lahat ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at MNLF tulad ng 1976 Tripoli Agreement at 1996 Final Peace Agreement. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Sa iba pang balita, hindi natuloy ang nakatagdasa ng pagdinig ngayong araw ng Olongapo Regional Trial Court sa mosyon na makapagpiyansa ng ang apat na Chinese nationals na naaresto sa floating shabu laboratory sa Subic noong Hulyo. Mula sa Olongapo City, may report si Joshua Antonio live. Go ahead, Joshua. While ipinagpaliban ngayong araw ng Olongapo Regional Trial Court Branch 75 ang nakatagdang bail hearing sa apat na Chinese national na nahuli ng PIDEA at PNP sa hinihinalang floating shabu laboratory sa Subic, Zambales noong Hulyo. Ngayong araw sana ipipresenta ng prosekusyon ng mga witness at ebidensya laban sa mga akusado. Ayon sa prosekusyon, isasagawa na lamang sa November 18 ng bail hearing dahil mag-ocular muna ito sa barko kung saan nahuli ang apat na Chinese national sa November 25. Una nang sinabi ng abogado ng mga akusado na may hawak na rin silang dokumento na nagpapatunay na legitimate na mangisda ang mga nahuli. Dumating din kanina ang mga kahanap ng mga akusado. Magugunit ang sinampahan ng kaso ng Department of Justice noong July 13 sina Win Philo, 42 years old, Shu Fok Yung, 49 years old, Kam Wak Wak, 47 years old, at si Kwok Tung Chan, 29 years old, dahil sa paglabag sa Section 11 at Section 8 na Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang fishing vessel ay naharang sa Kalapandayan, Subic, Zambales kung saan naabot sa kalahating kilo na shabu ang nakumpiska sa floating shabu laboratory. At yan muna ang balita mula dito sa Olongapo City. Balik sa iyo, Waila. Maraming salamat sa iyo, Joshua Antonio, mula sa Olongapo City. Epektibo na simula ngayong araw ang Graphic Health Warning Law. Sa ilalim ng batas, pagmumultahin ang lahat ng mga magbebenta ng sigarilyo na walang nakalagay na babala at larawan ng masasamang epekto ng paninigarilyo. Naritong report ni Joan Nano. Alinsunod sa implementing rules and regulations ng Republic Act No. 10643 o ang Graphic Health Warning Law, mahigpit na babantayan ang lahat ng mga cigarette manufacturer, importers, distributors at maging mga retailer na mahuhuling nagbebenta pa rin ng mga sigarilyo na walang picture-based warning. Aabot sa halagang hindi bababa sa 10,000 piso hanggang 2 milyong piso ang mga lalabag sa nasabing batas. Ang Department of Health ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na responsable sa pagmumonitor ng pagpapatupad ng naturang batas. Katuwang nito ang Department of Trade and Industry kung saan maaaring i-report ang mga mahuhuling nagbebenta ng mga sigarilyo na walang tamang label. Gayun din ang Bureau of Internal Revenue, ang Interagency Council on Tobacco o IAC at ang mga lokal na pamahalaan. Kasama rin sa mga magbabantay ang ilang civil society group na mag-iikot sa ilang mga tindahan na nagbebenta ng sigarilyo. Umaasa ang grupo na magiging maayos ang pagpapatupad ng batas na inaasahang makatutulong upang mabawasan ang bilang ng nagkakasakit dahil sa paninigarilyo. Kaya po kami mga civil society groups, mga biktima na sigarilyo lalo na ay mamatyagan at siguraduhin na ma-implement fully o lahat at wala sanang lumabag dito. Hinikayat rin ito ang publiko na makipagtulungan upang maging matagumpay ang implementasyon ng batas.
ang tulong ng mamamayan ay napaka-importante upang may patupad ng tama at maging successful po itong traffic warning law. Positibo rin ng grupo na malalagdaan rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order para sa no smoking policy. Lahat ng malilikom ay gagamitin naman bilang pondo para sa pagpapagawa ng mga anti-tobacco campaign at iba pang mga materyales na makatutulong sa mas maigting na kampanya kontra paninigarilyo sa bansa. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod. Maulang panahon nararanasan sa Visayas dahil sa epekto ng low pressure area. Dalawang bagyo naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility, lumiit ang tsansa na makakaapekto sa bansa. Ratifikasyon ng Paris Agreement, ipinanawagan ng Philippine Movement for Climate Change or Climate Justice. At banta ng water crisis sa Metro Manila, pinabulaanan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System, ngunit panibagong rate increase posibleng ipatupad dahil sa pagtatayo ng bagong water dam. Lumit na ang tsansa na makakaapekto sa bansa ang mga bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang update sa lagay ng panahon mula kay Ray Palayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray! Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay na panatili po nung dalawang bagyo nasa labas ng Philippine Air Responsibility ang kanilang taglay na lakas ng hangin. Subalit ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay palayo na po ito ng PAR. At kanina pong alas 10 ng umaga, yung pong tropical depression, ito po ay namataan. Mas malayo po ito sa PAR. Nasa 2,225 kilometers sa may silangan po yan ng extreme Northern Luzon. Pa-northeast po ang kanyang direksyon sa bilis na 20 kilometro kada oras. Pero yung ito pong tropical storm Miyari ay nasa 1,780 kilometers sa silangan po yan ng Central Luzon. At ayon sa Pag-asa, hindi kumikilos pa northeast, napakabagal po ng kanyang galaw at maaaring sumunod po ito sa direksyon noong isang pong tropical depression na mas malayo sa PAR. Walang direktang epekto po ito sa ating bansa, pero ngayon mayroon pong isang low pressure area na namataan po ng Pag-asa sa vicinity ng Palapag, Northern Samar. Ito po ay magdudulot ng malakas na mga pag-ulan sa area ng Calabarzon, Bicol Region, Western at Eastern Visayas, probinsya po ng Mindoro, Marinduque at Romblon. Pinapayungan po ang mga residente o inaalerto sa posibleng pagdulot po nito ng mga pagbaha at landslide. Samantalang sa Metro Manila at nalabing bahagi po ng Visayas at yung Mindanao area, kasama na rin po ang lawigan ng Palawan, ay makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Then meron din po tayong mahina mga pagulan sa nalabing bahagi ng Luzon. Kaya dito sa Metro Manila ay nakakaranas po tayo ngayon ng mga pagulan. Ito pong LPA, maliit po ang tsansa na maging bagyo at maaari po itong malusaw once na ito nga po ay magtuloy-tuloy na tumawid dito po sa area ng Visayas. Ating latest sa lagay ng panahon, balik sa inyo, studio. Maraming salamat, Ray Palayo. Nag-uulat mula sa Pag-asa DOST. Ipinasisiguro naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga lokal na pamahalaan na maayos ang kondisyon ng mga tulay at karsada sa bansa dahil sa nararanasang masamang panahon. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia! Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Hinikayat nga ni DILG Secretary Mike Sueno ang mga local government unit, lalo na sa mga lugar na apektado ng mga weather disturbance, na siguraduhing ligtas ang kanilang nasasakupan sa panahon ng kalamidad. Ayon kay Sueno, kung kailangan magpasara ng mga delikadong tulay at kalsada na posibleng pagsimula ng pagguho ng lupa, ay gawin na ito agad. Sinabi pa nito na mas mabuting maging maagap at maingat upang makaiwas sa sakuna. Kasabay nito ay inatasan din ni Sueno ang mga local chief executives sa buong bansa na makipag-ugnayan sa DPWH at tumukoy na mga alternatibong ruta para sa mga pansamantalang ipapasarang pangunahing tulay at kalsada sa pagtama ng mga kalamidad sa bansa. Balik sa Lakay.
Maraming salamat, Leia Ilagan, nag-uulat mula sa Camp Crame. Nananawagan ang Philippine Movement for Climate Justice kay Pangulong Rodrigo Duterte na ratipikahan na ang Paris Agreement on Climate Change na naglalayong bawasan ang greenhouse gas emissions. Ayon sa grupo, dapat pa ring umaksyon dito ang bansa kahit naniniwala silang hindi sapat ang naturang kasunduan upang matugunan ang lumalalang problema sa global warming. Kasama ang Pilipinas sa mga nagbigay ng commitment, ngunit hindi pa ito ipinipresenta ng Pangulo upang maratipikahan ng Senado. Isa sa mga reserbasyon ng Pangulo ang alternatibong pagkukunan ng enerhiya, lalo't malaking bahagi ng supply sa bansa ay nagmumula sa coal power plants na nais limitahan ng naturang kasunduan. This is all about all countries doing their share. The government will find it hard to make demands on the rich countries if it doesn't ratify. Pinabulaanan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang posibilidad na magkakaroon ng water crisis sa Metro Manila. Ngunit posibleng magkaroon ng panibagong water rate increase dahil sa pagpapatayo ng bagong dam na pagkukunan ng supply ng tubig. May report si Grace Cassin. Ia-award na ngayong Disyembre ang proyekto sa pagpapatayo ng Kaliwa Dam sa Infanta, Quezon. Kaya nitong mag-supply ng milyon-milyong litro ng tubig kada araw. Ito ang makatutulong para hindi magkaroon ng krisis sa tubig sa mga susunod na taon, kasabay ng pagdami ng populasyon sa bansa. Nagkakahalaga ito ng 18.7 billion pesos at inaasahang matatapos sa taong 2022. The Kaliwa Dam will allow us to have an additional water of around 600 million liters per day. So that volume of water is bigger than Angat Dam. Subalit hindi inaalis ng Maynilad ang posibilidad na ang gasto sa pagpapagawa nito ay ipasa sa mga consumer. Subalit hindi pa masabi sa ngayon ng ahensya kung magkano at kailan ito posibleng ipatupad. Kung halimbawa matuloy ang Kaliwa Dam, then ang i-recover namin yung mga bayad para sa Kaliwa Dam. Kung hindi man magkaroon ng bagong water resources sa taong 2022, may mga proyekto na silang nakahanda para hindi makaranas ang bansa ng kakapusan sa supply ng tubig. Tulad nga ng additional capacity sa Laguna Lake or bagong desalination plant, kasama na din yung pagbaba ng NRW. Nilinaw naman ang MWSS na sa ngayon sapat at normal pa ang supply ng tubig sa Metro Manila. Hindi totoong may looming water crisis because there are a lot of things that can be implemented to prevent any possibility of a looming water crisis. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Isinagawa kagabi ang ika-8 cabinet meeting ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bilang sa agenda ng pulong ay ang nationwide firecracker ban at ang mga benepisyo sa joint activities ng Pilipinas at ang Amerika. Ngunit wala pa namang inilabas na detalye kung ano ang napagkasunduan at marching order ng Pangulo hinggil sa mga naturang issue. O dito itinalakay din ang komprehensibong social benefits para sa mga tauhan ng AFP at PNP, quality generics medicine, Paris Agreement at Philippine Policy on Climate Change. Gayon din ang proposed privatization ng isa pang government television station. Nanumpa na bilang bagong United States Ambassador to the Philippines si Ambassador Sung Kim. Pinangunahan ni Department of State Secretary John Kerry ang oath-taking ni Ambassador Kim. Sa kanyang talumpati, tiniyak ng bagong ambassador na mananatili ang long-standing partnership at alliance ng Estados Unidos at Pilipinas. Representing our country in the Philippines, our oldest ally in Asia, and one of our most special friends anywhere. The U.S. and the Philippines are and will continue to be close friends, partners, and allies. Si Ambassador Sung Kim ay isang Korean-born U.S. diplomat at dating United States Special Representative for North Korea Policy. Pinalitan niya sa pwesto si U.S. Ambassador Philip Goldberg. Isinusulong sa Senado ang panukala magkaroon ng social media education program bilang tugon sa dumaraming kaso ng online trolling sa bansa. Handa naman ito ipatupad ng DepEd sa oras na maisabatas. Narito ang report ni Aiko Miguel. Sa
Sa tala ng istatistika sa isang online statistics company sa bansang Germany, mayroong mahigit 44 na milyong social media users sa Pilipinas. At kasabay ng paglago ng social media community ay ang pagdami ng mga online troll. Ito ay isang tao na nagsisimula ng kaguluhan sa internet sa pamamagitan ng pagpupost ng mga maling impormasyon. Kadalasang pinagmumulan din ito ng mga kaso ng cyberbullying. Dahil dito, isang batas ang isinusulong sa Senado na layong magturo sa mga estudyante ng tama o responsableng paggamit ng social media. Sa ilalim ng Senate Resolution No. 173 ni Senator Bam Aquino, ang Department of Education ang mangunguna sa social media education program. We agree with that kasi everybody is into social media these days, and all of us know the good and the harm that it can create, especially to young girls, young boys who are youth. Pinaghahandaan na anya ng kagawaran agad ng pag-i-integrate sa curriculum ng mga estudyante sa oras na maisabatas ito. Ngunit habang hindi pa naaprubahan ang naturang panukala, tiniyak ng kalihim na mahigpit nilang minomonitor ang mga kaso ng cyberbullying sa mga paaralan. We already have, as I said, policies na anti-bullying policies. Nangyari sa Mindanao only recently, 2 bata, victims of bullying, 1 was killed. But 2 lives were actually lost. And so we have taken steps to compensate for the life of that lost child. But we also take care of the one who still is alive but whose life is going to be lost if we do not take the appropriate steps. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Education. Kasabay naman ang pagdiriwang ng 24th National Children's Month, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na bibigyan nila ng prioridad ang karapatan ng mga kabataan. Mula sa Quezon City, may report si Grace Casin live. Yes, Grace. Naka-edukasyon ng kabataan ang binibigyang halaga ngayon ng DSWD, lalo na sa mga kabataan na nabibilang sa mga mahihirap na pamilya na walang kakayahang makapag-aral. Ito ay nakasaad sa isa sa mga karapatan ng mga kabataan sa Republic Act 10661. Kasabay ng pagdiriwang ng 24th National Children's Month, nais ng DSWD na malaman ng bawat pamilya ang karapatan ng mga bata na makakain ng sapat, mabigyan ng maayos na pananamit at makaiwas sa pang-aabuso. Kinakalap na ngayon ng DSWD ang bilang ng mga pamilyang may hirap sa bansa upang maisama sa kanilang mga programa kontra kahirapan, partikular na sa mga kabataan. Binibigyang pansin na rin ngayon ng DSWD ang pagbibigay ng awareness sa mga kabataan sa masamang epekto ng iligal na droga upang makaiwas sa mga ito at hindi maging drug addict sa kanilang paglaki. Sakay? Maraming salamat, Grace Casin, nag-uulat mula sa Quezon City. Samantala, ibinalita naman ni Agriculture Secretary Manny Piñol sa Filipino community sa Los Angeles ang planong page export ng Philippine agricultural products. At mula sa Los Angeles, may report si Christy Rosacilla live. Go ahead, Christy. Yes, Waila, magandang araw sa inyo. Matapos na bumisita sa Canada, nakipagkamustahan naman ngayon sa Filipino community dito sa Los Angeles si Department of Agriculture Secretary Manny Piñol. Sa isinagawang forum kanina na pinangunahan ng Philippine Consulate, Philippine Trade and Investment Center at Office of the Agriculture Attaché, isa-isang pinaliwanag ni Secretary Piñol ang mga programa at plano ng kasalukuyang administrasyon, partikular sa pagpapalakas ng ating agriculture sector. While ayon kay Secretary Piñol, kabilang sa mga plano ang pag-e-export ng ating agriculture products dito sa Amerika, gaya ng heirloom rice mula sa Cordillera, organic at coconut products. Sinalakay din sa forum ang iba pang mga pagbabago sa agriculture sector ng Pilipinas, gaya ng pagbuo ng National Color-Coded Agriculture and Fisheries Map, National Food Consumption Quantification Survey sa bansa at pagbabalik ng mga estudyante sa agricultural schools. While binigyang diin din Secretary Piñol ang pagsugpo ng ahensya sa korupsyon upang mas lalong mapalakas ang sektor ng agrikultura ng bansa. Ayon kay Secretary Piñol, nananatiling maayos ang relasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas at Amerika sa kabila ng mga naging pahayag ng Pangulo laban sa Estados Unidos. At yan muna ang ating update mula rito sa Philippine Consulate sa Los Angeles. Balik kayo dyan, Waila. Maraming salamat sa iyo, Christy Rosacilla mula sa Los Angeles, California.
At yun naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Iatid na ating kasambahay na si Deb Riveral, live mula sa Cebu City. Payong to, Deb! Yes, daghang salamat lakay ug mayong udto sa atong mga kasangbahay. Ania na mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa atong nasod. Gisiguro sa Police Region Office 7 nga luwas gihapong makapuyo ug magtukod og negosyo sa Central Visayas human nagpagawas og travel warning ang US Embassy sa habagatang bahin sa Cebu. Kini ang report ni Gladys Tuabi. Ipalikay sa embahada sa Estados Unidos ang mga katawhan sa ubang bahin sa Southern Cebu. Partikular nga ginganlan sa gipagawas nga travel warning sa US Embassy ang mga lugar sa Dalaget ug Santander. Apil na niini ang Sumilon Island tungod sa giingong hulga nga kidnapping. Human niini nagpagawasab og public advisory ang Police Regional Office 7. Aron wag tangon ang kahadlok sa mga mulupyo ug negosyante sa Central Visayas. Sumala kang PRO 7 Director Police Chief Superintendent Noli Talino. Bisan tuod walay direktang hulga gikan sa mga terror group nga na-monitor ang pulisya. Hugot ang ilang pagbantay sa seguridad sa rehiyon. Partikular na sa mga lugar nga daghan og tawo sama sa mga tourist destination. Nagkaroon kami ng coordinating conference with our AFP counterparts, yung ating Army, Navy, Air Force, yung CENTCOM, including Coast Guard and our Maritime Police. In-integrate natin yung ating security system doon sa area. Pahimang nosab sa PNP sa publiko, magpabiling alerto o i-report dayon sa mga otoridad ang bisan unsang makitang kadudahang tawo o kalihukan. Walang dapat ikabahala, huwag tayong mag-alarma. Ang importante dito ay kalmado tayo, i-report natin sa pinakamalapit na police station kung may mga nakikita tayong mga suspicious looking person. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Giablihan na usab ang mga tindahan sa pabuto sa Bukawi, Bulacan nga nipasar sa gihimong inspeksyon sa Philippine National Police o Bureau of Fire Protection. Mayong dumang gipasira kini sa lokal nga kagamhanan human ang nitabong pagbuto sa miaging Oktubre. Mao kani ang balita ni Nestor Torres. 12 ng Oktubre nang sumabog ang isang tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan kung saan 2 ang nasawi at 24 ang nasugatan. Kasunod nito ay ipinasara ng lokal na pamahalaan ang lahat ng tindahan ng paputok sa lugar. Ayon kay Bukawi Mayor Johnny Villanueva Tugna, kailangan munang tiyakin na magiging ligtas para sa lahat ang magiging operasyon ng mga ito. At matapos ang halos 1 buwan, pinahintulutan na ng Bukawi Municipal Government na muling buksan ang mga tindahan ng paputok. Kahapon ay ininspeksyon ng Bureau of Fire at PNP Bukawi ang mga bodega at tindahan ng mga paputok upang tiyakin kung sumusunod ang mga ito sa fire safety standards at kung mayroong mga kaukulang permit. Lahat po ng makikita namin na nakapag-comply sa lahat ng requirement ng iba't ibang agency ay bibigyan po ng pagkakataon na makapagsimula sa araw na ito. Lahat ng na-inspect na ng tindahan ng paputok at pumasa nga doon sa mga kailangang dokumento pati sa safety requirements, ayon doon sa ating punong bayan, maaari na sila magbukas ngayon. Ikinatuwa naman ito ng mga fireworks store owner dahil makababalik na sila sa paghahanap buhay. Okay naman po na inspection na kami. Pwede na po kami magbukas. Para kahit paano po makapag-operate na kami. Po kami nakapagbukas ng mga nagdaang buwan. 35 sa mahigit 100 tindahan ng paputok sa Bukawi ang nagbukas na kahapon matapos pumasa sa inspeksyon. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Ugmaw ka na ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, balik din ha sa inyo lakay. Nagasalamat, Deb Riveral. Susunod. Mga tsokolate na gawa sa Pilipinas, bumida sa isang chocolate show sa London. At makabagbag damdaming eksena ng nag-iisang superstar na si Miss Nora Honor, aabangan sa pelikulang Isang Araw, Ikatlong Yugto.
Hindi nagpahuli ang mga tsokolateng gawang Pinoy sa isinagawang The Chocolate Show sa London. Narito report ni Dennis Damasco. Patok sa panlasa ng ibang lahi ang tsokolating mula sa Pilipinas na nakasali sa The Chocolate Show dito sa London, United Kingdom. Nagtipon-tipon ang mga magagaling na chocolatiers at pastry makers sa buong mundo sa taunang The Chocolate Show sa London Olympia. Ngayon ang kauna-unahang pagkakataon na nakasama ang Pilipinas sa exhibit. We brought in beans from Tigaon, Camarines Sur, and Bicol, and also from Southern Cotabato and Mindanao. We don't use any soy lecithin in our chocolate, so it ages very well, so it shows the personality of the cacao bean. Nasarapan sila. Nagustuhan rin ng mga taga-London ang iba't ibang flavors ng chocolate na gawa sa Pilipinas dahil sa mga natural na sangkap nito. What's your favorite? The blue one, the blue 70%. I like how subtle the sweetness is, and also the flavor of banana comes through. It's really, really nice and natural. It's quite sweet. It's got a more buttery flavor. Yeah, it's really nice. Have you tasted something like that here in London before? No, it's really unique. Buo naman ang pagsuporta ng ating embahada dahil sa malaki ang potensyal nito na makatulong sa ating ekonomiya. We have assisted them in coming here and in displaying, and we hope they will come back again. So we're extremely proud to support, promote, and present to the market here in London what Philippine chocolates is all about. Kahit malalaking bansa ang sumali sa event ay hindi nagpahuli ang Pilipinas sa paggawa ng mga dekalidad na tsokolate na tunay na may pagmamalaki natin kahit saang lugar. Dennis Damasco, UNTV News and Rescue, London, United Kingdom. Samantala, alamin naman natin ang iba pang balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. Iowa police authorities are still waiting for the suspect of killing two police in Des Moines to be released from hospital for questioning. Clarence Shaughnessy filed this report. The Iowa police named the two officers killed yesterday in an ambush attack, Justin Martin and Anthony Banimo. The authorities identified the two officers killed in Iowa by Michael Green in an apparent ambush while sitting in their patrol car. Des Moines City Police Department said that Green is still in the hospital and they are expecting that he will be transferred to their custody today. Right now, Mr. Green is still hospitalized. There have been no formal charges presented yet. We have the expectation that he will be released into our custody today, and we will be able to have our detectives interview him, and we do expect that there'll be some formal charges before day's end. According to the police, the suspect is familiar with the department, and the officer's colleagues are visibly affected by the incident. We got great people in this town, and it's not often that, they lean on us 365 days a year, but it's a small portion of our community. We have a problem, and we can lean on them, but it's everybody. I mean, there's been a couple boneheads that have said some things, about, yay, more dead cops or whatever, whatever. Small minority, care less about them. The attack was the latest in a series of shootings across the U.S. during the last month against police at the time of intense public debate about police bias in the election cycle. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, Connecticut, USA. Meanwhile, the unconventional ways of winning the U.S. elections come with the use of social media and technology. James Buntuyan reports. This year's U.S. election has proven to be an unordinary campaign, not only because of the candidates' controversies, but also the way technology and social media is shaping the race. As polls show a tightening of race between Democrat Hillary Clinton and Republican Donald Trump, their campaigns resort to unconventional ways on urging voters to vote for them. But further proving that this election is extraordinary, several social media sites came out to urge voters in crucial battleground states like Pennsylvania and Florida to trade their votes across state line. From mobile apps, #NeverTrump to Trump traders and MakeMineCount.org, these social media sites aim to prevent Donald Trump from winning the White House.
our vote for Hillary doesn't really matter. Like, so if we can use it to further some other goal, to trade it to Iowa, to trade it to Florida, that would be just making our democracy a little go a little further in this electoral college we're stuck. A Republican who owns a social media like this says that the reason for him creating such an app is to avoid Trump being the president, even if it means for him voting for Clinton. And once we all come to that realization, then you see Republicans who don't like Trump, people who support Gary Johnson or Jill Stein or Evan McMullin or the man in the moon are all aligned around the exact same idea, which is that the worst case scenario for the country is Donald Trump. In the 2000 election, several websites emerged to prevent the third-party candidate from taking votes from then Democrat candidate Al Gore. If those sites had been successful in switching just 538 more people, Al Gore would have been president. And that fact, I think, showed the power that these exchanges could potentially have. For all the enthusiasm about vote trading this year, there are many people who say that this system is undemocratic and rigging the election. But still, in 2016, the force of vote trading is yet to be seen in November 8th. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, USA. In other news, Berlin initiative Just Swap It promotes a more sustainable way to enjoy coffee. Lynn Luders has the details. Kaffee to go ist überall verfügbar, an U-Bahnhöfen, in Parks, Kaffeeladen, in verschiedenen anderen Orten. Aber so endlich ein Kaffee to go sein kann, kommt es mit einer negativen Seite an. Die Einwegpapierschalen mit Kunststoffdeckeln produzieren eine Menge Abfall. Einige Kaffeebesitzer in der deutschen Hauptstadt Berlin wollen nun die Verschwendung von Ressourcen mit ihrer Einfachtauschen-Initiative durch Pfandsystem und Kaffeetassen aus Bambus gefertigt durchzuführen. Ich bin auf die Idee gekommen, daran was zu verändern vor circa 3 Jahren. Da habe ich eben Leute mit Pappbechern und Plastedeckeln sich direkt vor das Café setzen sehen und ich dachte so, hey, irgendwas ist falsch in unserem Konsumdenken. Wir müssen wieder gucken, was wir eigentlich tun und Verantwortung dafür übernehmen, wie wir konsumieren. Einige von Kaffeeladen, der in diesem Projekt teilnimmt, ist Katie's Blue Cat Café. Die Ladenbesitzerin Olivia Wood ist zu dieser Initiative gekommen, nachdem sie die vielen Müll von alten Pappbechern von ihrem Laden gesehen hat. Die Auswirkung soweit ist, dass wir definitiv weniger Pappbecher bestellen. Das ist so. Gleichzeitig kommen noch nicht so viele von den Pfandbechern zurück, wie wir erwartet haben. Aber wir denken, da muss eine gewisse Sättigung erreicht werden, erstmal in der Kundschaft. Und dann wird dieses System auch rollen. Wenn Kunde eine nachhaltige Tasse kauft, muss er eine Anzahlung von 4 € geben, die er zurückbekommt, wenn der Becher zurückgebracht ist, die später wieder verwendet wird. Kunden im Kaffeeshop reagieren positiv auf diese Initiative und der Kunde Nils Köster hat einen anderen nachhaltigen Weg gedacht, um Kaffee zu genießen, durch das die Zeit zu nehmen, für einen Moment zu sitzen. Setzen kann, aber oft genug nimmt man ja irgendwie einen Kaffee mit irgendwie in die Bahn oder so und da produziert man halt schon irgendwie eine Menge Müll mit den Pappbechern und ich versuche halt immer zumindest auf den Plastikdeckel zu verzichten, ne? Und damit es halt irgendwie nicht ganz so viel Müll ist. Lynn Lüders, UNTV Nachrichten und Rettung Stuttgart, Deutschland. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo, and to our correspondents around the globe. Ang makabagbag damdaming mga eksena ng nag-iisang superstar na si Miss Nora Honor ang isa sa mga aabangan sa pelikulang Isang Araw, Ikatlong Yugto. Alamin natin yan sa report ni Brian Evangelista. Ito ang kantang nagsimulang nagpasikat sa The Only Superstar na si Nora Honor.
matapos siyang manalo sa isang National Amateur Singing Contest noong 1967. Hindi lang sa pagkanta naging tanyag si Ate Guy dahil umani rin siya ng iba't ibang prestihiyosong mga parangal sa pag-arte sa loob at labas ng bansa. Ilan dito, kinilala siya bilang Box Office Queen of Philippine Cinema noong 1971 at Philippines Best Actress of All Time noong 2006. Siya rin ang kauna-unahang Pilipinang aktres na naging judge sa International Film Festival sa Hawaii noong 1996 at kinilala bilang isa sa World's Greatest Actresses noong 1997. Kaya naman kaabang-abang ang magiging special participation ni Ate Guy sa isang araw ikatlong yugto. Naabutan pa namin ang pagpapaliwanag ng direktor at manunulat ng pelikula sa magiging eksena ng veteranong aktres. Kaya ako lang po pinukwento na dahil alam ko na pag naintindihan ninyo yung gusto ko mangyari, the more na alam ninyo how these things should be done. Dahil mas veterano po kayo kaysa sa akin pagdating. So, mga reyna po yun. Mga reyna na po. Oo, hindi. Kaya. Nang magkapalad akong makapanayam ang hinahangaan kong superstar, natuklasan ko na nakaramdam ng kaba si Ate Guy dahil first time niyang makasama sa naiibang advocacy film ni Kuya Daniel Razon. Hindi ko malaman kung ano yung nangyari sa akin sa pagkatao ko na nanonood siya. Hindi ko alam, hindi ko maipaliwanag kung bakit gano'n ang nagkakamali ako sa dialogue ko. Talagang nervyos ako, pero inisip ko na lang na ganito. Kaya gano'n ang pakiramdam ko sa kanya habang nagtitake kami sa sobrang respeto ko kay Kuya Daniel. Idol ko yata si Kuya Daniel. Kaya ako ninervyos kanina. Sa totoo lamang. Sa daming award-winning movies na nagawa ni Ate Guy, may nais pa sana siyang magampanan bilang pagpapasalamat sa may kapal sa lahat ng biyayang natamo niya. Darating po ang araw, sana po makagawa tayo ng isang pelikula na hango sa Biblia. Ay mga gumawa sa atin ng mga ganyan nung araw, pero mali ang kwento eh. Mali yung pagkakagawa. Hindi mo makikita kung ano yung nasa Biblia talaga. Kaya gusto kong gumawa ng pelikula tungkol sa Biblia. Kasi kung halimbawa si Kuya Daniel gagawa ng pelikula na hango rito, alam ko na talagang siguro kahit kapirasong walang mamimiss dito eh. Kaya panoorin ang espesyal na pagganap ng ating nag-iisang superstar Nora Honor sa isang araw ikatlong yugto. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy Weekend!